Kabanata 1321. Bago pa man siya mabuhat ni Zachary, pinigilan siya ni Charlotte. Sinabi niyang kaya niyang pumunta sa ospital mag-isa at hindi na niya kailangan samahan ni Ginoong Noct. Galit na sumagot si Zachary, nagkakuyom ang ngipin. Hindi na siya pinagsalita ni Zachary at agad siyang binuhat palabas. Tinangka ni Charlotte na magpumiglas at inutusan siyang ibaba siya, ngunit hindi siya pinansin ni Zachary at dinala siya diretso sa sasakyan. Papasok na silang dalawa nang ipaalala ni Ben na nandoon pa si Miss Gold. Noon lang naalala ni Zachary si Nancy kaya humingi ito ng paumanhin at sinabing kailangan niyang pumunta sa ospital. Ngumiti si Nancy at sinabing nauunawaan niya. Pinayuhan niyang unahin si Charlotte at maaari naman daw silang magkita muli. Inutusan ni Zachary si Ben na ihatid si Miss Gold pauwi. Si Lupin ang nagmaneho papuntang ospital at si Reyna ang nasa unahan. Nanginginig na si Charlotte at namumutla, ngunit pinipilit niyang maging tahimik habang kagat ang labi. Sobrang talas ng patalim, kung hinigpitan pa niya ang pagkakahawak, maaaring naputol ang palad niya. Sumiklab ang panibagong galit kay Zachary nang makita siyang nanginginig. Tinawag niya itong hangal dahil hinawakan nito ang patalim gamit ang sariling kamay. Tinanong niya kung tingin ba nito ay hindi niya kaya ang kalaban. Sumagot si Charlotte ng malamig, sinabing hindi para protektahan siya ang ginawa niya kundi para hindi lumala ang sitwasyon. Ayaw niyang may masaktan. Napatigil si Zachary, hindi na makapagreklamo lalo na't sugatan na rin siya. Pagdating sa ospital, inayos agad ni Reyna ang sugat ni Charlotte. Tahimik na nakatayo sina Lupin at Zachary. Dumating din sina Ben at ang mga tao niya. Makalipas ang mahigit 9 ng gabi, maayos nang natahi ang sugat. Nagbigay si Reyna ng gamot at pamahid bago pinaalalahanan si Lupin na alagaan si Charlotte at babalik siya matapos ang ilang araw para tingnan ang sugat. Hindi pa rin kontento si Zachary. Nag-alala siyang baka mabasa ang sugat o maimpeksyon. Inutusan niyang manatili si Reyna kasama ang ilang nurse hanggang gumaling ito. Nagpaalala si Reyna na may mahalaga siyang operasyon kinabukasan ngunit nang pag-alitan siya ni Zachary ay napilitan siyang sumang-ayon. Agad naman siyang pinigilan ni Charlotte, sinabing hindi na kailangan dahil mababaw lang ang sugat. Nagpasalamat si Charlotte kay Reyna at pinauwi ito. Umalis lamang si Reyna nang payagan ni Zachary. Sa biyahe pa uwi, nakasandal ng mahina si Charlotte nakapikit. Mabigat ang mukha ni Zachary at walang gustong magsalita. Tumunog ang telepono ni Charlotte. Sinubukan niyang kunin gamit ang kaliwang kamay ngunit nahirapan, kaya kinuha iyon ni Zachary at sinagot nang makita niyang si Robbie ang tumatawag. Nagulat si Robbie nang marinig ang boses ng ama at tinanong kung magkasama sila. Sumagot si Zachary na kasama niya si Charlotte at ibinukas ang loudspeaker. Tinanong ng mga bata kung kailan siya uuwi. Nagpayo si Charlotte na maligo muna sila at uuwi siya para magbasa ng kwento. Pero nagtanong si Jamie kung uuwi silang magkasama at kung madadala ni Zachary ang mga laruan niya. Sumagot si Zachary ng oo bago pa makatanggi si Charlotte. Matapos ang tawag, tumingin silang dalawa sa isa't isa at muling sumeryoso ang mukha. Binungangaan siya ni Charlotte dahil pumayag siya nang hindi nagpapalam. Sinabi ni Zachary na wala silang sasakyan kaya kailangan nilang sumama. Tatawagan sana ni Charlotte si Morgan ngunit pinigilan siya ni Zachary. Ipinaalala ang sugat at ang saya ng mga bata. Di nagtagal ay dumating sila sa Northridge at naroon na ang mga gamit ni Robbie at Jamie. Pagkababa ni Zachary ay tinangka niyang tulungan si Charlotte ngunit tinanggihan siya nito. Masaya silang sinalubong nina Jamie at Ellie sa sala. Nang makita ni Ellie ang sugat ni Charlotte, napasigaw ito sa takot. Sinuri rin nina Robbie at Jamie ang sugat at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Zachary na matapang ang ina nila at iniligtas siya kaya nasugatan. Tinanong ni Jamie kung siya ba ang tinutukoy at tumango si Zachary. Daddy or bad, sigaw ni Ellie habang nakasimangot. Lalaki ka, dapat ikaw ang nagpo-protekta kay mommy, bakit mo hinayaang si mommy ang magprotekta sa iyo? Tama si Ellie, sang-ayon ni Jamie. Gusto ko rin naman siyang protektahan pero nagpumilit ang mommy ninyo na maging bayani. Bago pa ako makagalaw, sumugod na siya agad, paliwanag ni Zachary habang tinatitigan si Charlotte ng may pagsaway. Nagngit-ngit si Charlotte at hindi niya alam kung bakit niya sinasabi iyon sa mga bata.
Mommy, huwag ka nang maging bayani sa susunod, kailangan mong unahin ang sarili mo. Nasasaktan kami kapag nakikita ka naming sugatan, sabi ni Robbie. Oo nga, bulong ni Ellie sabay hawak sa kamay ni Charlotte at Mara ang hinihipan ng sugat. Mommy, ang higpit-higpit ng benda, siguradong masakit yan. Ayos lang, hindi masakit, sagot ni Charlotte habang gumaan ang loob sa presensya ng mga anak. Mommy, sino ang nanakit sa iyo? Babalikan ko sila, sigaw ni Jamie at inikat ang maliliit na kamao. Tuturuan ko sila ng leksyon. Ayos lang, naayos na ang lahat, pinisil ni Charlotte ang pisngi nito. Sige, balik na kayo sa kwarto, at gabi na. Oo, bumalik na kayo sa kwarto, babasahan ko kayo ng kwento, dagdag ni Zachary. Daddy, hindi ka ba aalis ngayong gabi, tanong ni Jamie habang mahigpit na hawak ang kamay sa ama. Dito ka ba matutulog? Pati sina Robbie at Ellie ay nakatingin. Aalis ako pagkatapos ko kayong basahan, sagot ni Zachary sabay haplos sa ulo nila. Akyat na. Sige, sagot ng mga bata na medyo nalulungkot. Auntie Charlotte, Auntie Charlotte. Biglang lumabas sina Alpha, Beta at Gamma na may hawak na bote at nakadiaper pa. Nang makita si Zachary, huminto sila at nakatitig sa kanya. Bakit nandito ang angry uncle? Mabilis na itinago ni Alpha ang bote na para bang aagawin ni Zachary. Marahil pupuntahan niya sina Robbie, Jamie at Ellie, sagot ni Beta ng mahina. Daddy nila siya. Lumapit si Gamma at itinuro ang bote kay Zachary. Nini, bakit ka nandito? Alpha, Beta, Gamma, huwag kayong bastos kay Daddy. Lumabas si Ellie mula sa likod ni Zachary at seryosong nagsabi, Daddy's here to tell us bedtime stories. Ano, sabay-sabay na nanlaki ang mata ng tatlo. Ang masungit na iyon magbabasa ng kwento talaga. Dungiti ni Jamie. Magaling magkwento si Daddy. Sumangot si Alpha. O so magbabasa rin ba siya sa amin? Pwede ba kaming makinig, tanong ni Beta habang nakatingala kay Zachary. Gusto ko rin ng kwento na mula ang pisngi ni Gamma at nakatayo ng kinakabahan. Sige, hali na kayo, aya ni Zachary pataas. Yay! Sigaw ng tatlo habang nagmamadaling sumunod kasama ang mga bote. Para silang mga batang papasok sa kindergarten nang pumasok sa kwarto. Napangiti si Charlotte sa eksena. Sanay na sanay si Zachary sa mga bata, pati ang tatlong pilyang bata ni Danrick ay nakikisama na rin sa kanya. Miss Lindbergh, tulungan kita pabalik sa kwarto, sabi ni Lupin pagdating nila. Hindi ka pa kumakain kaya pauutusan ko ang kusina. Hindi na, ayos lang, hindi ako gutom, sagot ni Charlotte habang napapahiga sa sofa. Tubig na lang pakikuha tapos magpahinga ka na. Ikaw? Ayos lang ako, sagot ni Charlotte na gusto lamang mapag-isa. Tumango si Lupin, naglagay ng tubig sa tabi niya at saka umalis. Nakatingin si Charlotte sa maraming missed calls at messages mula kay Luis. Kahit hindi niya tingnan, alam na niyang puro paghingi ng tawad, pagpapahayag ng pagmamahal at pakiusap na magsimulang muli. Hindi niya alam kung paano niya mapatitigil si Luis. Parang hindi ito nakikinig kahit ano pa ang sabihin niya kung hindi yun ang gusto nitong marinig. Habang nag-iisip, tumunog ang telepono. Pamilyar ang numero ngunit wala sa contacts kaya nag-alinlangan siya bago sagutin. Hello. Hello Miss Lindbergh, ako si Nancy Gold. Malamig at malambot ang tinig ni Nancy na palaging parang walang galit o anumang negatibong emosyon, na tila perpekto ang kontrol niya sa sarili. Hello, sagot ni Charlotte na medyo hindi komportable na marinig ang pangalang iyon. Gusto ko lang kamustahin ka, sagot ni Nancy. Maraming tao kanina sa restaurant kaya hindi ko nagawang magtanong. Wala namang seryoso, sagot ni Charlotte. Salamat sa pag-aalala. Mabuti naman, paliwanag ni Nancy. Magpahinga ka, then pinatay na ang tawag. Hindi alam ni Charlotte kung bakit ito tumawag. Ano bang pakinabang ng dalawang magagalang na tanong lang? Pinapaalala niya lang ba na nandyan siya? Marahil oo. At dahil doon naalala niya ulit na nakikipag-date si Zachary kay Nancy, kaya dapat magpakatatag siyang lumayo rito. Sa madaling salita, ipinapaalala ni Nancy kung sino ang nasa tabi ni Zachary. Nang maisip yun, mas lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable kaya tumayo siya para puntahan si Zachary at paalisan na sana. Ang maliit na prinsipe ay umakyat sa tuktok ng nagyayelong bundok upang hanapin ang Angel's Flower. Nagsasalaysay si Zachary gamit ang malalim niyang tinig habang nakaupo sa silya. Ang anim na bata ay nakaupo ng kung ano-anong posisyon habang nakikinig.
Maya-maya tumanggo si Ellie. Daddy mali yan, nabasa ko na yan pumunta ang prinsipe sa buwan hindi sa bundok. Tama Sapphire ang hinahanap niya hindi Angel's Flower dagdag ni Jamie. At wala siyang princess. Makinig na lang kayo bakit ang dami ninyong tanong singit ni Robbie. Mas original pag binabago ni Daddy. O sagot ni na Jamie at Ellie at natahimik. Tama tuloy angry uncle, sigaw ni na Alpha Beta at Gamma na nakatitig ng malaki ang mata. Ano ang tawag ninyo sa akin kanina? Hiyem tanong ni Zachary kunwari seryoso. O nagtinginan ang tatlo bago sumagot ng sabay Uncle Zachary. Good girls, ngumiti si Zachary. Late na matulog na kayo. No, tapusin ang story reklamo ng tatlo. Daddy tapusin mo sabi ni Ellie na nakasandal ang baba sa kamay. Hindi ko pa ito narinig gusto ko ng ending. Oo nga natagpuan ba ng prinsipe ang bulaklak tanong ni Jamie. Itutuloy na lang natin sa susunod sabi ni Zachary habang inilapag ang libro at pinatay ang ilaw sa mesa. Sige, matulog na kayo. Kabanata 1325. Okay, nadismaya ang mga bata pero sumunod silang nahiga sa kama. Tumayo si Zachary at lumabas ng kwarto pero 2 hakbang pa lang ay bumangga na siya sa sulok ng mesa. Thump! Nagulat ang mga bata sa lakas ng tunog. Ayos lang madilim lang dito sabi niya habang mabilis na lumapit si Ben para alalayan siya. Nasa may pintuan si Charlotte at nang makita ang pangyayari may kakaibang pakiramdam na damapo sa kanya. Bigla niyang naramdaman na may mali kay Zachary. Dumaan ito sa matinding pagsasanay mula pagkabata kaya mas mahusay ang kanyang pangangatawan at pandama kumpara sa ordinaryong tao. Kahit pa sobrang dilim sa kwarto, kahit meron pang mahinang ilaw sa dingding hindi siya dapat nababangga. Napansin din niyang tila ingat na ingat ito kanina habang naglalakad palabas ng kwarto. Bukod pa doon tila sobrang kabado si Ben. Daddy tumakbo palabas si Robbie pero nang makita si Charlotte sa pintuan, Mommy. Nang makita ni Ben si Charlotte dumaan ang kaba sa mga mata niya pero agad din siyang bumawi at ngumiti. Miss Lindbergh andito pala kayo. Nakaupo si Mr. Knox sa maliit na upuan kaya namanhid ang binti niya. Totoo naman maliit ang upuan ng mga bata mabilis na sagot ni Charlotte habang tinitignan ang binti ni Zachary. Hirap na hirap siguro ang mahahaba niyang paa. Buti alam mo yun singhal ni Zachary. Mommy si Daddy He. Robbie bumalik ka na sa kwarto kasama si Jamie at matulog malumanay na putol ni Charlotte. Ihahatid ko ang daddy ninyo. Bubuka pa lang ang bibig ni Robbie pero sa huli nilunok niya ang sasabihin. Si Daddy hindi pa nakainom matapos magbasa ng mahabang kwento. Mommy baka pwedeng bigyan mo muna siya ng inumin bago siya umalis. Talagang mabait ang anak ngiti ni Zachary. Pero gabi na at dapat na akong umalis. Matulog na kayo ng maaga. Hindi, ayos lang mas mabuting makainom ka muna sagot agad ni Charlotte. Kung hindi baka isipin ng bata na pinapahirapan kita. Napakabait mong ngiti ni Zachary at bahagyang yumuko sa kanya. Sa kwarto mo ba tayo iinom? Sige mabilis na sagot ni Charlotte. Emma ihanda ang tsaa. Napatigil si Zachary. Inakala niyang tatanggi ito pero pumayag agad. Nagkatinginan sila ni Ben na kabadong-kabado. Sa gitna ng pagkukwento kanina biglang lumabo ang paningin ni Zachary, at hindi niya mabasa ang libro kaya gumawa na lang siya ng sariling bersyon ng kwento. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Ben sa kaba, pero dahil tumulong si Robbie ay naitago nila ang sitwasyon. Pagkatapos humahanap na sana sila ng dahilan para umalis, pero sa pagbangon niya ay nabangga ulit niya ang mesa kaya agad siyang sinalo ni Ben. Gusto na nilang makaalis bago pa mapansin ni Charlotte ngunit nasalubong nila ito. Dahil ang sipag mo hindi na ako tatanggi. Kalmado si Zachary na parang walang nangyayari. Dito tayo sabi ni Charlotte habang inaakay siya papunta sa kwarto. At kunwari casual na sinabi kay Ben mukhang may sipon si Lupin. Baka pwedeng silipin mo. Wala dapat wala, halos tumanggi na si Ben pero pasimpleng nagbigay ng sinya si Zachary. Ewan ko lang kung paaalisin niya ako. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, pang-aasar ni Charlotte. Ang mga lalaki dapat mas mauna kumilos. Medyo mabangis siya kamot ulo ni Ben. This way please, Mr. Knox. Binuksan ni Charlotte ang pinto. Pumasok si Zachary. Pinagmamasdan siya ni Charlotte buong oras.
Parang ayos naman ngayon, baka nag-iisip lang ako ng sobra. Pagpasok nila sa kwarto, dumiretso si Zachary sa sofa. Mukhang normal naman lahat. Pero iniiwasan niyang tingnan si Charlotte. Samantalang si Charlotte ay nakatitig sa kanya. Una palihim pero ngayon tahasan na dahil napansin niyang hindi siya tumutugon kahit nakatingin siya rito. Kumalabog ang kaba sa dibdib niya. May problema ba sa mga mata niya? Tok tok. May kumatok sa pinto. Pasok, sabi ni Charlotte. Pumasok si Emma, dala ang dining cart. Matapos ilapag ang merienda, yumuko ito at umalis. Nagtimpla si Charlotte ng tsaa at iniabot kay Zachary. Uminom ka muna. Ilagay mo muna dyan, mainit, sagot ni Zachary sabay pinisil ang tulay ng ilong, tanda ng pagod. Inilapag ni Charlotte ang tsaa pero sadya niya itong inilagay sa mismong gilid ng mesa, kalahati ng tasa ay nasa ere. Kaunting tulak lang babagsak na ito. At nang abutin ito ni Zachary, natamba ang tasa. Umagos ang mainit na tsaa sa pantalon niya pati sa bandang harapan niya. Shit, sigaw ni Zachary. Masamang babae ka. Ikaw ang pabaya tapos ako ang sinisisi mo, sagot ni Charlotte at mabilis na kinuha ang tissue. Tinitignan ng basang parte, tanong niya, "Are you okay? Kailangan ba natin pumunta sa ospital?" Sinadya mo ito. Hinawakan ni Zachary ang kamay niya at hinila siya papalapit. Gulat na tili ni Charlotte nang mabuwal siya sa dibdib niya. Paglingon niya, naroon na ang labi ni Zachary sa kanya. Mabilis marahas gutom ang halik niya. Para bang naghihiganti o nagpaparusa. Kinubkob niya ang buong bibig ni Charlotte, ninanakaw ang bawat hininga hanggang sa mapahingal ito. Nablangko ang isip ni Charlotte. Parang bumalik sila sa panahong nagmamahalan pa sila ng buong puso. Panahong kulang pa ang bawat yakap at halik. Naramdaman niya ang pamilyar na init. Sa sandaling iyon hindi niya gustong tumanggi. Hindi niya gustong lumayo. Gusto niyang malunod sa yakap at halik na iyon. Ang pagtanggap ni Charlotte ay nagpapalago ng emosyon ni Zachary. Hinila niya ito ng mas mahigpit at hinalikan ng mas mariin. Ayaw niyang mahalata ni Charlotte na lumalabo ang paningin niya, na may sakit siya, na mamamatay siya sa lalong madaling panahon. Alam niyang naghihinala si Charlotte at sinusubok siya, kaya sinusubukan niyang ilihis ang atensyon nito. Ngunit ang halik na iyon ang nagbukas ng damdaming pilit nilang ibinaon sa nakaraan. Pagkaraan ng tila napakahabang sandali, bumitaw si Zachary at idinikit ang noo sa kanya. Marahan niyang hinalikan ang labi nito bago bamulong, "Nagpapahalaga ka pa rin sa akin." Hindi sumagot si Charlotte. Nakapikit siya at ninanamnam ang damdaming matagal nang nakatago. May sumisibol na pait at lungkot sa puso niya. "Mahal mo pa rin ako, hindi ba?" tanong ni Zachary sabay kagat sa ibabang labi niya. "Palagi mo akong minahal." "Ako." Bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone niya. Napatalon siya at agad na lumingon. Nakita niya ang pangalan sa screen, Luis. Bumigat ang puso ni Zachary. Sa isang iglap itinulak niya si Charlotte palayo. Nasaktan ang kamay ni Charlotte sa sofa at huminga siya ng malakas sa sakit. Nakangisi si Zachary at kitang-kita ang sama ng loob sa kanyang mga mata, ngunit na ipakita niya ang malamig na ekspresyon. Kinuha ni Charlotte ang kanyang telepono at tinapos ang tawag. "Mag-ingat ka sa ginagawa mo," sabi ni Zachary. "Dumalaw si Sir Robert sa opisina ko kanina. Tungkol sa dahilan kung bakit sila naroon, sigurado akong alam mo na." "Alam ko," sagot ni Charlotte. Walang bakas ng init o damdamin sa hangin ngayon. May pait sa dila ni Zachary habang tumayo at umalis. Pinanood siya ni Charlotte habang lumalayo. Muli, walang kakaiba sa kanya. "Totoo bang nag-o-overthink lang ako?" "Hindi, may mali." Nang hawak na niya ang door handle. Bago niya ito buksan, sumigaw si Charlotte, "Zachary, knock." Huminto si Zachary. Hindi siya lumingon pero mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Gusto ba niya akong pigilin?" "Tumingin ka pababa," sabi ni Charlotte habang itinuturo ang kanyang pantalon. "Aalis ka ba ng ganito?" Doon lang naalala ni Zachary na natapon ang tsaa sa pantalon niya kanina. Nakakahiya kung lalakad siya agad palabas. Kaya tinawag niya si Ben para kunin ang bagong damit. "Mag-shower ka," si Charlotte na ituro ang bathrobe. Kinuha niya ito at pumasok sa banyo. Pinapanood pa rin siya ni Charlotte. Kakaiba, mukhang ayos naman siya ngayon. Samantala, matapos isara ni Zachary ang pinto ng banyo, tumingin siya sa salamin.
Marahil napilitan ang optic nerve niya muli kaya lumabo ang paningin kanina. Kaya gumawa na lang siya ng sariling kwento sa mga bata. Pero matapos halikan si Charlotte bumalik sa normal ang paningin niya. Kaya hindi na siya nabangga pa. Isipin ang halik nagpapatuyo ng lalamunan niya. Pag-isip niya kay Luis, sumama ang pakiramdam niya. Gusto niyang umalis agad pero bahagyang basa ang pantalon. Wala siyang magawa kundi manatili sandali. Alam niyang naramdaman ni Charlotte ang kakaiba sa kilos niya. Kung hindi niya itatakda ang bitag para malaman ang nangyayari. Mas matalino ang babaeng iyon kumpara 2 taon na ang nakalipas. Ngunit wala siyang laban sa kanya, ang maliit na tusong panlilin lang niya ay walang epekto. Matapos ang mainit na shower, lumabas siya na nakabalot ang bathrobe. Sa hindi malinaw na dahilan, muling lumabo ang paningin niya. Puting ulap lang ang nakikita. "Are you done?" tanong ni Charlotte. Lumiko si Zachary ngunit silhuet lang ang nakikita niya, hindi mukha. Yumuko siya habang naglagay ng pagkain sa mesa bago magsabi, "Inihanda ko ang oatmeal, tikman mo." Umasa lang si Zachary sa memorya habang umiwas sa mga kasangkapan patungo sa sofa. Hindi siya umuusad sa pagtingin sa kanya. Kung titingnan niya ito, malalaman ni Charlotte na may problema siya. Kaya nakayuko lang ang ulo at mukhang masama ang pakiramdam. "Bakit ang sungit mo?" sabi ni Charlotte. "Para bang may utang ako sa iyo." "Huwag mo nang kontakin si Luis," demand niya. "Hindi ko siya kino-contact," paliwanag ni Charlotte. "Siya ang naghahanap sa akin, hindi ko siya mapipigilan. Wala kang karapatan doon. Maging matatag ka lang. Ako ang bahala sa iba," pabulalas niya. "Huwag mong isipin na mali ang sinasabi ko. Ayokong maapektuhan ng mga bata." "Alam ko. Walang misunderstanding," sabi ni Charlotte bago iabot ang oatmeal. "Hindi salamat." Narinig lang niya ang boses niya. Hindi niya makita kung nasaan ang mga kamay, kaya agad na nagsalita, "Baka may lason." "Gago ka," sabi ni Charlotte. "Mabait ako na ginawa ang pagkain para sa iyo. Paano mo nasabi iyon? Anong lason ba ang ilalagay ko?" "Aphrodisiac," sagot ni Zachary. Napanganga si Charlotte. "Tingnan ang mukha mo. Kitang-kita ang pagnanasa," biro ni Zachary. "Maraming dahilan ang hinahanap mo ngayon, dinala mo ako sa kwarto mo, natapon ang tsaa sa pantalon ko. Lahat para mapanatili ako dito, di ba? Akala mo tanga ako." "Ikaw," pamumula ng mukha ni Charlotte sa galit. "Wala kang hiya, Zachary." Binagsak niya ang mangkok sa mesa at umalis na ang hangin sa kanya. "Kalimutan mo na kung ayaw mong kumain. Hayaan ko ang taong ingrati na magutom." May natapon na oatmeal sa kamay niya kaya pumasok siya sa banyo para maghugas. Narinig ni Zachary ang papalapit na yapak. Agad niyang hinanap ang telepono sa sofa. Pagkatapos maghugas, narinig ni Charlotte ang tahimik na tunog. Nang tumingin pababa, napansin niya ang telepono ni Zachary sa damit na kanyang pinalitan. Kinuha niya ito at napansin ang mensahe. Galing kay Nancy, "Mr. Knock, are you home yet?" Ang pangalan ng nagpadala nagpabigat sa puso ni Charlotte. "Nasa banyo ba ang telepono ko?" tanong ni Zachary. Hindi niya makita pero napabuti ang pandinig niya. "Oo," sagot ni Charlotte habang palabas sa banyo dala ang telepono. "Ano bang nangyari? Iniwan mo pa ang telepono mo." Inabot niya kay Zachary. Dito niya napansin na tila malabo ang mata nito. Tumalon ang puso niya sa dibdib. Sadyang iniabot niya ang kamay sa ibang direksyon bago sabihin, "May nagpadala ng mensahe, heto kunin mo." Pero hinawakan ni Zachary ang hangin sa halip na telepono. Nagulat si Charlotte. Natigilan ang mga mata niya. Hindi makakita. Tumigas si Zachary nang hindi niya mahawakan ang telepono. Ngunit agad niyang kinuha mula kay Charlotte at sumigaw, "Tiningnan mo ang telepono ko." "Oo, pero hindi ko tiningnan," sabi ni Charlotte na nagbibirong galit. Malinaw kung tinitingnan lang. Ayaw niyang malaman ni Zachary na natuklasan niya ito. Huminga ng ginhawa si Zachary. Hindi ganoon katalino. Parang wala siyang nalaman. Biglang may kumatok sa pinto. Si Ben sa labas. "Miss Lindbergh, dinala ko ang damit ni Mr. Knock." Lumapit si Charlotte sa pinto at kinuha ang damit. Pagkatapos, may malamig na tono, "Magbihis ka at umalis." Pagkakuha ng damit, agad binuksan ni Zachary ang robe at ipinakita ang kanyang katawan. "Ah," sigaw ni Charlotte at agad na lumingon. "Ano ang ginagawa mo? Hindi mo pa ba nakita dati?"
Bakit natatakot ka? Biro ni Zachary habang dahan-daang nagbihis. Galit si Charlotte pero gusto niyang siguruhin ang mata niya. Kaya binalik niya ang tapang at lumingon. Tapos na ni Zachary ang pantalon at nasa gitna ng pagbutones ng shirt. Maganda at walang problema sa mga butones. Nakayuko ang ulo kaya hindi niya makita kung malinaw pa ba ang paningin niya. Zachary, nagsimula si Charlotte, upang makahanap ng dahilan at tingnan ang mata niya. Nagdi-date ka ba kay Nancy? Bakit, naiinggit ka ba? Ngumiti si Zachary pero malabo pa rin ang mata. Kung gusto mo siya, maging mabait ka sa kanya. Mula ngayon, kailangan nating lumayo sa isa't isa. Kung hindi mo siya gusto at ginagamit mo lang para asarin ako, dapat tigilan mo na. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Bakit mo naman iisipin na ginagamit ko siya para asarin ka, tanong ni Zachary. Lumubog ang puso ni Charlotte. Kaya pala totoong nakikipag-date ka sa kanya. Mukhang nadismaya ka, sabi ni Zachary, na natutuwa sa malungkot na tinig niya. Ano ba ang kinalaman nito sa akin? Galit na sabi ni Charlotte. Maaari kang makipag-date sa sinuman na gusto mo. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi kami nakikipag-date? Malumanay na sabi ni Zachary habang lumalapit sa kanya. Paano kung sabihin kong wala akong ibang babae maliban sa iyo? Babalik ka ba sa akin? Natahimik si Charlotte. Nagulo ang kanyang puso sa narinig. Hindi niya inakala na sasabihin pa ni Zachary ang mga ganitong bagay sa kanya, na inakala niyang nakalimot na siya. Kung ganoon, sagot niya, hindi. Matagal siyang naghintay ngunit walang sagot mula kay Charlotte. Malungkot, lumingon na siya para umalis. Zachary, tawag muli ni Charlotte. Huminto siya, bahagyang naikiling ang ulo at naghihintay sa pagsasalita niya. Kung hindi mo gusto si Nancy, itigil ang paggamit sa kanya, seryosong sabi ni Charlotte. Huwag kang maging tulad ko. Huwag gumawa ng napakalaking pagkakamali na hindi na maibabalik. Ano ang ibig mong sabihin, ani Zachary, na nagkunot ang noo? Anong pagkakamali ang nagawa mo? Pumayag akong pakasalan si Luis noon dahil sa iba't ibang panlabas na dahilan, sagot ni Charlotte na puno ng pagsisisi. Dati masayahin at optimistiko si Luis, ngunit ngayon. Ibig mo bang sabihin na hindi mo siya pinakasalan dahil sa pag-ibig, tanong ni Zachary, na sabik? Paano naman? Nagkaroon ka ba ng damdamin para sa kanya? Palagi ko siyang tiningnan bilang kaibigan. Ngunit ikaw at siya, halos lumabas sa labi ni Zachary. Ayaw ni Zachary talakayin iyon, ngunit hindi niya maiwasang maalala ang partikular na eksena tuwing nababanggit si Luis. Parang tinak sa puso niya na tumubo ng ugat. Bamuka ang mga labi ni Charlotte upang ipaliwanag, ngunit tumunog ang telepono ni Zachary. Likas na tumingin siya at nakita ang tawag mula kay Nancy. Agad siyang bumalik sa realidad. Naaalala niya na hindi na sila maaaring bumalik sa dati. Kumatok muli sa pinto at narinig ang boses ni Ben. Mr. Knock, may balita ako para sa iyo. Hindi sumagot si Zachary. Sa halip, lumapit sa pinto, binuksan ito at lumabas. Miss Lindbergh, aalis na kami. Yumuko si Ben kay Charlotte bago isara ang pinto. Hinawakan niya si Zachary habang mabilis silang lumabas. Samantala, nag-iisa si Charlotte sa kwarto, puno ng iba't ibang damdamin. Pinag-usapan niya siya ng matagal ngunit walang bunga, at hindi pa rin niya alam kung may mali sa kanya. Bagamat ipinapaalala ng instincts niya na may problema sa mata niya, ang kilos niya ay iba. Pinagdudahan niya ang sarili kung nag-o-overthinking ba siya. Dagdag pa, lalo pang pinasama ng komplikadong relasyon nila ang kanyang pakiramdam. Itinanggi niya ang pakikipag-date kay Nancy. Kilala niya si Zachary. Kahit malayo siya sa pagiging perpektong lalaki, may isang mabuting katangian siya, tapat siya. Kung nakikipag-date siya, hindi siya magsisinungaling sa kanya tungkol dito. Marahil nanliligaw si Nancy, iniisip niya, at wala siyang malinaw na pagtanggi. Siguro iyon nga. Gayunpaman, tiyak na maaaring umusbong ang tunay na damdamin sa pagitan ni Nancy at Zachary. Kahit hindi pa siya nahuhulog sa kanya ngayon, hindi ibig sabihin na hindi niya magagawa sa hinaharap. Ang ideya lang yung nagpahigpit sa dibdib niya, at pinaalalahanan ang sarili na huwag nang magpakaemosyon. Hindi na namin maibabalik ang dati.
Matagal na itong natapos. Maging matatag, maging malinaw sa kanya, lumayo sa kanya. Kabanata 1330. Pagkapasok ni Ben at Zachary sa kotse, sinabi ni Ben sa driver, mag-drive na. Naiintindihan. Sa pagbilis ng kotse, huminga si Ben ng ginhawa. Bulong niya, tinitingnan tayo ni Lupin kanina pababa sa hagdan. Nakakatakot. Nasa iyo lang iyon. Kalmado lang si Zachary, tiyak na hindi pa natuklasan ni Charlotte ang lihim, at kampante siya sa pag-arte niya. Hindi pa ba nalaman ni Miss Lindbergh, tanong ni Ben. Inanyayahan ka pa niya sa kwarto niya. May hinala ba siya? Sinusubukan ka bang alamin? Bakit hindi niya subukang ayusin ang relasyon namin? Sagot ni Zachary. Tumahimik si Ben. Siguro nga may hinala siya. Huminto si Zachary sa pakikialam kay Ben at muling naging seryoso. Kailangan kong iwasan siya sa mga susunod na araw. Sabihan si Marino na mag-ingat sa sasabihin. Naiintindihan. Mahinang sabi ni Ben, tumatawag sa telepono mo kanina. Siguro si Miss Gold ang tumatawag. Huwag pansinin, sabi ni Zachary. Si Nancy ay mabait na bata. Hindi ko dapat pang ibaling ang damdamin niya. Mas lalo namang naging kinakabahan si Ben. Maingat niyang sinabi, ginagawa ni Bruce ang lahat para hanapin si Francesco. Sigurado akong mahahanap natin siya. Darating ang darating at haharapin natin ang kung ano. Huminga si Zachary, hindi na kinakabahan. Hindi pa ba bumalik ang paningin mo? Tanong ni Ben, na nag-aalala. Bakit hindi tayo dumaan sa ospital? Bigla at matagal ang nangyari. Hindi ako mamamatay dahil dito. Pumikit si Zachary. Ayusin ang pulong kasama sina Mr. Williams at Mr. Spencer bukas. At si Johan din. Mr. Knock, huwag sa kalokohan. Pagod na ako. Ayusin mo na lang. Opo, sagot ni Ben, hindi na nagsalita pa. Ngunit seryoso ang ekspresyon niya. Hindi maganda ang kalagayan ni Zachary. Nakararanas ng pagkahilo at malabong paningin kanina, ngunit kanina nawalan siya ng paningin. At isang oras pa rin hindi pa bumabalik. Hindi alam ni Ben kung may mas malalang sintomas na lilito. Gayunpaman, tumanggi si Zachary na pumunta sa ospital, at hindi nila mahanap si Francesco. Sa madaling salita, walang magagawa. Pagdating sa bahay, tinulungan ni Ben si Zachary pababa ng kotse. Nang nakalapat na sa lupa, napansin ni Zachary na bahagyang bumalik ang paningin. Bulong niya, ayos lang pagdating sa bahay. Hindi ba ka nakakalaso ng hangin sa Northridge? Marahil sobrang pagod mo lang sa trabaho. Dapat mas magpahinga ka, mahinang sabi ni Ben. Tutulungan kita. Hindi na kailangan, itinulak ni Zachary si Ben. Pikit mata, dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Kailangan niyang masanay sa buhay sa kadiliman kaagad. Kung magkakaroon ng malalang episode, mauuna ang paningin. Dadalhin niya sa mundo ng dilim. Bago mamatay, kailangan niyang masanay sa buhay na iyon. At dapat tiyakin na hindi mapapansin ni Charlotte at hindi mabalisa ang mga bata. Ngayon na bumalik ang bahagyang paningin, nakikita niya ang malabong anyo ng paligid. Ganyan nakabalik sa bahay si Zachary, iniiwasan ang mga hadlang. Hakbang-hakbang, pumasok sa gusali, umakyat sa hagdan, at pumasok sa kwarto. Tahimik ang mga tauhan sa gilid, takot na baka makasagabal sa kanyang pagpapasya. Hawak din ni Ben ang hininga niya habang katabi ni Zachary. Huminga lang siya ng maluwag ng ligtas na nakapasok si Zachary sa kwarto. Ngunit sa sumunod na segundo, nabangga ni Zachary ang tuhod sa selere, tumunog ang malakas sa kwarto. Mr. Knock, dali-dali si Ben, tutulungan kita. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Nakakulay ang mata ni Zachary, ngunit nanatiling madilim ang kwarto. Napagtanto niya, kahit gaano kahusay ang training at talas ng pandama, mahirap makagalaw ng malaya sa mundo ng dilim. Mukhang kailangan ko talaga ng panahon para masanay dito.